Sa pagkakataong ito, hihiramin ko muna ang iyong ginintuang oras at sana ay maisali natin sa ating mga dasal ang fast recovery ng hapon na si Ryo Akaho. Katunggalin man ng ating kaubayan na si Janriel Casimero ang hapon sa ibabaw ng lona, pero pagkatapos ng laban, ipapairal pa rin natin ang pagturing sa kanya bilang kaibigan dahil ang boxing ay sports lang at walang personalan. Mga kakwento. Sa wakas, binasag na ni Akaw ang kanyang katahimikan pagkatapos ng mahigit 6 na mga araw at nagsalita na sa tunay na nangyari sa kanyang laban kontra yan kay Casimero sa labang tinaguriang December to Remember sa Paradise City Hotel sa South Korea. Hindi talaga makakalimutan ng mga boxing fans ang nangyari sa laban dahil nagtapos ito ng controversial no contest pagkatapos na indiniklara ng Korean Boxing Commission. Marami ang naghihintay sa muling pag-upload ni Ryo Akaw sa kanyang YouTube channel para magbahagi siya ng kanyang karanasan o ano ang masasabi niya pagkatapos ng digmaan nila ni Casimero. Kaya naman mga kakwento ay ibabahagi ko sa inyo ang pahayag ni Akaw pagkatapos na hinarap niya itong si Casimero sa kanyang video na may title na sa Ingles, After Fighting Casimero. Sinimulan niya ang kanyang video sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa lahat ng mga fans, kababayan at pati na rin sa kanyang team. Dahil ang laban niya ay nawi ito sa no contest. Ginawa niya ang lahat sa bakbakan nila ni Casimero, pero siya ay nagtaka na 2 rounds pa nga lang ang sagupaan nila ni Casimero, pero sobrang matindi na ang kanyang pinsala na natanggap. Mga kakwento, para kay Akaw, ang sobrang pinsala na natamo niya ay hindi po ito sa likod ng kanyang ulo dahil inamin ni Akaw na ang grabing pinsala na natamo niya ay sa kanyang panga dahil yun na nga ang kanyang panga ay nabasag at sigurado siya na mula ito sa suntok ni Casimero. Hindi rin naitago niya ang inis sa sarili dahil hindi na niya nagawa pang ipagpapatuloy pang laban. Kaya para kay Akaw, ang mga taong nanood sa laban niya sa buong mundo, sa tingin nila ay talagang talo siya sa laban. At sa mga pangyayari na yan, ayon sa kanya, hindi yan may iwasan na masabi talaga yan ng mga nakapanood sa laban. At para kay Akaw, wala siyang magagawa kundi tanggapin na lang ito. Ibinunyag din ni Akaw na sa parang pinahinto muna ng kanyang kaubayan ng referee ang laban dahil si Akaw ay nagreklamo na masakit ang kanyang ulo. Sinubukan pa talaga ni Akaw na magpahinga pa muna at wala sa kanyang isipan na sumuko at hindi na ipagpapatuloy pa ang laban. Kaya lang mga kakwento, ayon kay Akaw, habang siya ay nagpapahinga, hindi niya inaasahan na ang sakit na iniinda niya ay mas lalong lumala. Habang tumatagal ang oras ng kanyang pamamahinga, ang sakit na nararamdaman niya ay mas lalo pang sumakit ito. Kaya naman mga kakwento, masasabi natin na hindi po talaga nagdrama itong si Akaw at talagang labis talaga siyang nasaktan at hindi yon pa kunwari lamang. Well, para yan sa kanya. Ang bombang natanggap kasi ni Akaw mga kakwento ay hindi lang sa kanyang panga dahil pati na rin sa bodega. Kaya halos ang mga critical points ni Akaw ay halos na atake ni Casimero. Kaya kahit sa round 2 pa lang mga kakwento na bakbakan nila, natanggap na ni Akaw ang pananalasa ng hagupit ng mga kamao ni Casimero. Kaya mula sa ring hanggang nakabalik na si Akaw sa kanyang room sa kanyang hotel, inamin niya na ang sakit ay hindi pa rin ito nawawala. Ayon pa kay Akaw, hindi rin niya masisisi ang taong nagsasabi na talo talaga siya dahil tila ba parang sumuko siya sa laban nila ni Casimero. Lubos naman ang paghihinayang ni Akaw sa ginawa niya na nag-touch glove siya ni Casimero dahil hindi niya inakalang aatakin kagad siya ni Casimero. Pero ganun pa man mga kakwento, basta nagsabi na ang referee na fight, hindi responsibilidad ng boksingero na mag-touch gloves muna, kaya dapat protect yourself at all times. Sinabi man ni Akaw na sumakit man ang kanyang likod ng kanyang ulo, pero aminado siya na may iba ring kumikirot sa kanya na lubos siyang nasaktan. At isa na nga dyan mga kakwento ay ang kanyang pinsala na natamo niya sa kanyang panga. Inamin ni Akaw na ilang ulit niyang pinanood ang video na kanyang laban ni Casimero at para sa kanya, talagang nabugbog talaga siya ng gusto ni Casimero. Kaya para kay Akaw, hindi maiwasan niya na isipin na humina na nga siya at yan ang kalungkutan na lumalamon sa kanya ngayon. Saludo naman si Akaw sa pagiging palaban talaga ni Casimero at naging world champion pa sa 3 iba't ibang dibisyon. At ang panghuling minsay naman ni Akaw ay ganito, talagang nilamon ni Casimero ang lahat. At sa professional boxing ba, ano ang sa tingin natin? Ang mananalo na boksingero, yun bang nakatanggap ng mga maraming mapinsala? Yan naman mga kwento para kay Akaw, parang ganun na nga at hindi na niya kaya pang makikipagbakbakan.
Mga kakwento, magkatunggali man sila ni Akao at ni Casimero sa loob ng lona. Pero sa labas ay sports lang sila. Hindi man maganda ang kinalabasan ng desisyon ng Boxing Commission, pero aminado si Akao na talagang bugbog sarado siya ni Casimero. Sa panig naman ni Casimero, unang beses niya na lumaban sa Super Bantamweight Division, pero ang malaga ay nangdoon pa rin ang lakas niya na kayang magpatumba. Kaya marami na rin ang excited na si Casimero ay makakabalik muli sa lona at magbibigyan ng kalaban na si Casimero ay masusubukan talaga. Kaya kung ano man ang mga oportunidad na paparating sa ating kababayan, saan ang lahat ng ito ay kanyang mapagtagumpayan. At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po kung mabigyan dyan ng like. At kung hindi mo pa nagawa ito ay aba, gawin mo na. Yo! Cuadro Alas 3-time world champion! So guys, please subscribe. Kwentong di pa naikwento. So ano pa hinintay nyo? Mag-subscribe na! Let's go! Boom! At bago tayo magtatapos ay shoutout muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kakakwentong Jean Magturis, kakakwentong Sunny Alcasuda, kakakwentong Ruel Burlat, kakakwentong Karina, kakakwentong Collection Files. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa nakwento sa inyo.